Okay, speaking of iyotman, mga kababayan, etong si Pulong, nako, grabe ito. Nag-iiyak. Panay ang iyak, panay ang daldal, mga kababayan. Bakit naman kasi dating Senador Antonio Trillanos Deport ay pinaiyak mo na naman itong si Pulong? Lakas mga pogi ng pitaka dawa. O ayan mga kababayan, may balita po dito ngayon. Dahil itong si Pulong, mga kababayan, di ba? Kinasuhan niya si Sentry, si Trillanes. Pero mga kababayan, yung kanyang kaso ay na-dismiss. Oo, na-dismiss. Oh, wait. Ayan, na-dismiss po. DOJ decision to dismiss libel cases against Trillanes irks Rep. Paulo Duterte. Ayan, iyak. Davao City 1st District Rep. Paulo Duterte criticized on Friday, October 17, the Department of Justice for its recent decision to dismiss the libel cases against former Senator Antonio Trillanes IV, calling it a reward for political loyalty rather than a genuine act of justice. Wow! Mga kababayan, reward daw ito kay Trillanes. Samantalang nung panahon nila, mga kababayan, wala talagang justice, not at all. It's strongly worded statement posted on his official Facebook page. Duterte questioned the integrity and consistency of the DOJ, which he noted had previously charged Trillanes for libel in a resolution signed by then Justice Secretary and now Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mga kababayan. So, this is what justice looks like now. After 7 years and almost a full-blown trial, the DOJ suddenly did a 360 and reversed its earlier resolution indicting Antonio Trillanes for libel. Duterte said, talk about timing. Maliwanag dito, mga kababayan, na talagang kino-question ni Paulo Duterte o ni Pulong etong naging desisyon ng DOJ, ha? Nag-turn 360 daw. Kasi dati, mga kababayan, yung DOJ, kasi syempre kakampi nyo yung DOJ dati nung wala pa si Crispin Remulla, eh. Diba? The Davao lawmaker said it seems the DOJ is favoring political allies of the administration, not as the defender of the law, saying the move reflects a justice system driven by friendship and political accommodation. Anak ng baka. Ang lakas umiyak, mga kababayan, mga ka-GP, samantalang nung panahon nila, 'di ba, wala pong makatibag sa kanila. Even the Department of Justice, mga kababayan, nung panahon ni Digong Duterte, 'di ba? Anong ginawa doon sa mga cases nila Kibuloy, 'di ba? Na-archive. O yung iba na dismiss kaagad. Yari ka. Nako, binasura yata, Sir GP. Binasura nga. Kaya galit na galit itong si Pulong, mga kababayan. Sabi dito, dismiss the cases against Trillanes? Of course. This is the new justice system of the Philippines. One where friendship and political accommodation trump accountability. Back to you na to, karma na to, mga kababayan. Na ngayon nakikita nila yung political friendship accommodation daw. Pero nung panahon nila, ng tatay niya, lahat ng gusto ng mga alay nasusunod. 'Di ba? Okay? Sabi ni Mama Brenda Barton, GP, your lola exit for now, busy this morning. That's okay. Yan, sabi mga kababayan, Duterte lambasted the DOJ and the office of the Ombudsman for overstepping their roles and undermining the independence of the court.
Ang sarap mga asar ni Trillanes dito, no mga kababayan. Judge and justices, you can all resign now. Sino ka? Who you? Para utusan sila mga kababayan. Kami nga nagtiis sa ilalim ni Samuel Martires. Na wala man lang nakakasuhan, na wala man lang mga kababayan na tawag dito, nagiging accountable doon sa mga kaso ng katiwalian. And the DOJ and the Ombudsman can already handle the entire law of the Philippines on their own. Calling the decision is a word for loyalty. Duterte warned that the move of the DOJ erodes public trust in the country's legal institution. Mga kababayan eto. Isipin ninyo, yung mga kaso nga ni Sentry dati, laban kila Bongo, at sa mga Duterte, wala din nangyayari, binabasura lang ng DOJ at ng Ombudsman. Bakit ngayon? Nung panahon na yon, ang nakaupo ay alay ng tatay niya, inappoint ng tatay niya. Bakit mga kababayan hindi tayo nakakarinig ng kahit anong laban sa kanila? Ito nagiging double standard Double standard na kapag halimbawa it's not favor, di ba? Yung decision, it's not favor for them, mga kababayan, bumabanat sila ng ganito. Pero pag pabor sa kanila, okay, alright. Weather lang yan, sabi ni Sir Arnedo Olaes. Case is Sleeping Beauty, boss, sabi ni Birth. Okay, sabi, this is not justice. This is reward. A reward for loyalty to the right people, for serving the right narratives. Sabi nga nung isang nakita ko na professor, 'di ba? Si ata yun nakalimutan ko kung sinong professor yun, na sinabi niya, etong si Aimee, akala mo, parang ganito rin yun, yung gusto niyang sabihin dito kay Pulong. Na etong si Aimee, akala mo, kasi sabi nila, ito daw, DOJ, maging ang Ombudsman, ay mga kababayan, politically motivated, tapos may kinakampihan. Okay? Hindi raw balanse at bias daw sa mga di ba? Sa mga kalaban ay talagang sila ang pupuntiryahin, sila ang gagawing target. Mga kababayan, sabi nung professor, teka lang, kung ang magsasalita niyan ay ibang tao, maniniwala pa ako. 'Di ba? Pero kung si Aimee ang magsasalita o maging ganito, si Pulong ang magsasalita, hindi ko paniniwalaan. Bakit mga kababayan? Sila nga, sino bang kanilang kinakampihan? Malinaw na itong si Aimee ay kumakampi sa mga Duterte. Duterte. Maging itong si Pulong, yung kanyang mga sinasabi. Itong sa Ombudsman, si Samuel Martires. Di ba Duterte? Kahit sabihin nung iba dyan, hindi. Patas si Samuel Martires. Paano naging patas na itago mo ang salin ng mga politiko? Di ba? Duterte urged legal professional and public officials to uphold the rule of law over politics. Our justice system deserves better than an ombudsman and a DOJ that plays politics instead of protecting the truth. Ngayon, ramdam na nila yung sakit ng kanilang pinagagawa noon. Kumbaga mga kababayan, ayan nga, tama po kayo. Weather lang yan. Na back to you lang itong mga ito. Stress na siguro Duterte fam kay Trillanes. Correct. Mga kababayan, hindi lang Duterte fam, Duterte allies. Kasi hindi nila maibasura si Trillanes There was a time mga kababayan na nakausap namin si Trillanes at ikinuwento niya yung buhay niya nung panahon ni Digong Duterte na papatayin na siya sa kondo niya. 'Di ba? Alam natin sundalo 'yan Marami din 'yan mga espiya, marami din 'yan mga intel, mga kababayan. Ngayon, nung susugurin na siya doon sa kanyang kondo, may nagbigay po ng ng intel na susugurin na nga siya. Ngayon, nung naging yung mga gwardiya doon sa kondo na yon, mga kababayan, ay naging
Sobra silang alerto. Sobra silang alerto, nakahanda na sila noon. Yun ang hindi napaghandaan nung mga kalaban. Akala walang papalag at walang poprotekta dito kay Trillanes. Dahil talagang gusto na nilang tapusin eh. Gusto na nilang ibagsak talaga. Mga kababayan, alisan na ng buhay dahil malaking ano na sa kanila. Malaking dagok na ang ibinibigay ni Trillanes sa kanila, mga kababayan. Pero hindi po sila nagtagumpay. Kaya ngayon, si Trillanes hanggang kahuli-hulihan ata. Sa ICC, si Trillanes pa rin. Dito, sa mga kaso, si Trillanes pa rin. Sinusubukan nila, nakasuhan ng civil cases, itong si Trillanes, pero kulang naman. Mga kababayan, ang dali-daling lusutan ng mga ano ninyo mga paratang ninyo Wala naman po itong matibay na ebidensya. Demurrer to evidence. 'Di ba? Yari ka? Na back to you sila, sabi ni Rayan. Sa tagal po ba naman ni Chavit, kabisado niya na po kung paano magkapal ng salapi. Magkamal. Okay? Iyaking si Pulong Iyotman. Kaya nga babae lang ang kaya niyang anuhin at yung hindi lumalaban ang kaya niyang sampalin. 'Di ba? Halatang halata mga kababayan. Itong si Trillanes, bukod dyan sa pagsisentimiento ni Pulong, mga kababayan, itong si Trillanes may sagot kagad Kaya lalong nabubuwisit itong si Pulong, mga kababayan. Dapat ganyan ang gawin ninyo. Talagang, sabi nga nila, sabi ni PBBM, kapag nagagalit mo yung mga kalaban, it means to say, maganda yung ginagawa mo. Okay? Etong si Trillanes, sabi niya, mga ka-GP. Ay. Uy. Teka lang Ayun. Eto, sabi ni Trillanes dito. Wala na tayong problema sa mic ngayon Naayos na kasi ito pala ang problema, kala ko yung mic. Ito na mga kababayan. Sabi ni Trillanes, 6 years niyong ginamit ang justice para ipitin ang oposisyon. Ngayon pa lang naitutuwid ang mga binaluktot nyo. Kaya tahan na Pulong at asikasuhin mo na lang yung mga sabit mo sa 51 billion pesos na project sa distrito mo. Mga kababayan. Biruin mo, sabihan mo ba naman si Pulong, tahan na Pulong. para ka mga kababayan, naghihele ng bata, tahan na Pulong. Tumigil ka na at asikasuhin mo bilyong piso sa project mo. Parang uyayi, di ba? Ay, Ma'am Maureen Rivera, Ma'am Emily Basug. Talaga mabubuisit, mga kababayan. Grabe rin kasi si Trillanes mga asar di ba? Kaya talagang mga kababayan, kahit siguro ako, pag ako nabubuhi, ako kaaway ni Trillanes. Pag-iisipan ko to, hahanapan ko talaga ng pagkakataon na ito ay machugi. Di ba? Ang kulit Talagang mapang-asar Pero tama yung kanyang mga binibitawan dito na statement. 6 years. 6 years tayong nanahimik. 6 years tayong, mga kababayan, puro injustice. Di ba? Puro justice yung ating nararanasan. Hindi naman tayo, technically, pero yung mga kababayan natin na nakaranas po ng hindi magandang pagtrato, di ba? Maging yung mga humihingi po ng hustisya sa EJK, yung humihingi ng hustisya dyan kila Kibuloy, walang nangyari. Diba? Yung humihingi ng hustisya laban kila Duterte, yung humihingi ng hustisya laban sa mga sinaktan na mga ito, wala pong nangyayari kasi pera-pera ang nagiging dahilan para iuurong yung mga kaso. Or kaya naman, ang mangyayari, i-archive lang nila, Sleeping Beauty, sabi nyo nga. Ma'am Rayan, masyadong mga feeling victim ang mga Duterte kasi yan na lang yung Trump nila Alam kasi nila ang tao,
mga kababayan, ang mga Pilipino ay talagang mahina po ang loob. Kapag may mga nasasaktan, kapag mayroong mga tao na parang tinatapakan at feeling biktima, sila po ay, yun nga, naaapakan, feeling na natitake advantage. Yan ang kinakampihan ng mga Pilipino. Kasi sobrang ano lang tayo sobrang emotional. 'Di ba? Kaya yan ang ginagamit nila. Si Duterte, tanggap niya na tanggap niya na yung kanyang pagkakakulong. Pero itong mga anak talaga, ito yung makukulit. Si Pulong, Baste, lalong-lalo na si Sara. Oo. Ma'am Rosita Palada, shoutout po Okay. Mama Ros, it's centrist turn. Oo. Centrist turn pala. Kala ko na Centrum. Matagal na panahon yung pagtitiis ni Sentry para lang maisampa yung mga kaso sa kanila. Correct. Dati nagsasampa ng kaso. Ang problema, mga ka-GPnatics, walang nangyayari sa mga isinasampang kaso ni Senator Trillanes. Wala. Lahat yan nababasura. Ngayon, parang binaliktad lang ang mundo na hindi na nakaupo si Samuel Martires, hindi na nakaupo yung kanilang mga alay dyan sa DOJ. Yung mga isinampa naman nilang kaso ngayon, ang nadidismiss. 'Di ba? Tapos ngayon, nagagalit kayo. Kalma lang si Trillanes magsalita, pero malaman, totoo po yan. At alam nyo, marami yung ichinismis sa amin nung ito po ay nakamiting namin si Trillanes. No? Kasi, syempre, kahit papano nagko-cover tayo nung halalan at kaya lang maraming mga sinabi na hindi naman pwede natin ibanggitin sa inyo, 'di ba? Yan ang unang sinabi ni Trilling dati, nagpapaiyak sa kanila. Tinawag pa nilang Trilling si Trillanes pero wala din naman. Oo. Sa mga bobo lang i-effect ang mga style ng mga Duterte, sabi ni Rayan. Tama. Okay? So, ayan, mga kababayan tahan na daw Pulong, sabi ni Sentry. Asikasuhin mo na lang yung kaso ng 51 billion sa mga, mo dyan, sa distrito mo. Kasi baka mamaya ikaw na yung mapagtuunan ng pansin at sabihin nyo na naman, Duterte lang ang tinatarget. Diba, Lucy San Ramon, shoutout po. Taong matuwid si Sentry, sabi ni Rosita Palada. Pero, noong panahon ng mga Duterte, mga kababayan, aminin ninyo, kahit ako noon, etong si Trillanes, ano lang sa akin to, parang tingin ko dito, basura. At tingin ko dito, epal. 'Di ba? Dahil lahat tayo naloko nung panahon ni Digong, akala natin si Digong talagang napakabait, akala natin perfect, akala natin, sabi nila, change is coming. Hindi pala change is coming, mga kababayan. Anong tawag doon? Ang mga Duterte siblings hindi pa natatauhan sa mga kasamaan nila. Naku, mga kababayan. Nababaliw na magkakapatid na Duterte sa sobrang asar kay Trillanes. Hindi na, totoo, true. Hindi na nila alam kung ano magagawin nila dyan. Di ba titigas? Oy, long time no si boss Yari ka! Ngayon lang ulit kita nakita dito Lagi ko kayo nakikita doon kay Attorney Claire Castro. Pero okay lang yan. Ganun talaga Di ba? Oh, ayan. Ito naman ang pag-usapan natin. Speaking sa mga pikon, mga kababayan, kay Trillanes or kay Sentry, ito na naman